Magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan at sa aming mga bisita. Malugod namin kayong tinatanggap sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehova. Bilang panimula ng ating pagpupulong sa umagang ito, kung tayo po ay nasa kalagayan, tayo po ay pinakikisuyuan na tumayo at sabay-sabay tayo umawit sa papuri sa ating Diyos na Jehova sa song number 118. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Ito ay halaw sa Lucas 17 verse 5. Pakisuyo po. Magandang umaga muli mga kapatid at mga kaibigan namin. Ngayong umagang ito ay makakapakinig tayo ng isang napapanahon at nakapagpapatibay na pahayag. Kaya sa loob ng 30 minuto, ang paksang palaisip ka ba sa iyong espiritual na pangangailangan? Ulitin ko mga kapatid, palaisip ka ba sa iyong espiritual na pangangailangan? Ito ay ipapahayag sa atin ni Brother Maximo Liadone na mula pa sa Governor Forbes Congregation, Makati City. Brother Liadone, handa na kaming makinig. Nakakita na ba kayo mga kapatid ng isang tao na hindi kumakain pero buhay pa rin? Wala siguro, no? Kasi ang totoo, kung hindi tayo kakain sa isang araw, anong mangyayari sa atin? Diba, manghihina tayo at meron yung malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ng mga tao para masapatan ang kanilang material na pangangailangan. Nagsisikap ang mga tao na magtrabaho, kung minsan nag-overtime pa nga. Bakit? Kasi gusto nilang masapatan yung kanilang material na pangangailangan. Ayaw nila na magkaroon sila ng sakit dahil sa hindi pagkain. So sa katulad na paraan, tayo bilang mga nilalang ng Diyos na Jehova, likas din sa atin na maghangad ng espiritual na pangangailangan natin. At alam na alam yan ng ating Panginoong Sus. Kagaya ng mababasa natin doon sa Mateo, Kabanatang 5, sa talatang 3, kung nandyan na kayo, ganito ang sabi. Mateo 5:3. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit.
O sabi ng ating Panginoong Sus, maligaya tayo kapag alam natin na dapat masapatan yung ating espiritual na pangangailangan. Halimbawa, kapag tayo, nasiyahan tayo sa ating material na pagkain, talagang nabusog tayo, masaya yung ating pakiramdam, hindi ba? So, ganun din sa espiritual na paraan. Magiging maligaya tayo kung masasapatan yung ating espiritual na pangangailangan. At sabi diyan, magiging maligaya tayo. Pero yung pagiging tunay na maligaya, hindi lamang ito yung masayang pakiramdam. Kagaya ng nabusog tayo sa material. Kasi kung ganun, yung nararamdaman natin, lilipas din yon. Kung paanong nagugutom uli tayo, ganun din yung masayang pakiramdam na pwedeng mawala. Ano? Pero kung sasapatan natin yung ating espiritual na pangangailangan, magiging maligaya tayo habang buhay. Kagaya ng binasa natin sa teksto. At alam ng ating Panginoong Sus na nilalang tayo bilang mga tao na nagnanais talaga na sapatan yung ating espiritual na pangangailangan. At nagnanais tayo na makilala ang ating maylalang, ang Diyos na Jehovah. At dahil si Jehovah ay isang maligayang Diyos, magiging maligaya din ang lahat ng mga sumasamba sa Kanya. Dahil nasasapatan yung kanilang espiritual na pangangailangan. Ngayon, para maging masaya tayo, gusto nating malaman kung ano ba ang kahulugan ng buhay. Marami tayong mga tanong na ibinabangon at gusto nating malaman ang sagot sa mga tanong na iyon dahil magbibigay yun sa atin ng kasiyahan kapag naunawaan natin. Halimbawa, yung mga tanong na bakit tayo narito? Bakit napakaraming pagdurusa? Talaga bang nagmamalasakit ang Diyos? May layunin ba ang buhay? So mahalaga ang mga tanong na iyan na malaman natin ang sagot. Kasi magbibigay iyon sa atin ng tunay na kaligayahan at kapanatagan. Nasasapatan yung ating espiritual na pangangailangan. Kasi sinabi ng ating Panginoong Sus, malalaman natin ang sagot sa mga tanong na iyan sa magitan ng pag-aaral ng Biblia. Sa salita ng Diyos na Jehovah, ang Biblia. Ngayon, talaga bang matutulungan tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos na makilala ang ating maylalang at maging maligaya? Oo naman. Tingnan natin yung isang karanasan. Itong si Esa, isa siyang lead singer sa isang sikat na banda. Abot kami na niya yung pangarap niya na maging rockstar. Pero, pakiramdam niya, marami pa rin kulang sa buhay niya. Naghahanap pa rin siya kung ano talaga ang kabuluhan ng buhay. At isang araw, may nakilala siya na isang saksi ni Jehovah. At ang ginawa niya, pinaulan niya ng maraming tanong yung kapatid. Pero ginamit ng saksi ni Jehovah ang Biblia para sagutin yung kanyang mga tanong. At dahil doon, nakuha yung kanyang interes. Nag-aral siya ng Biblia, pagkatapos ay nag-alay siya sa Diyos na Jehovah. Ganito yung sabi niya. Sabi niya ay, dati, madalas akong masangkot sa gulo at mga problema. Pero ngayon, may kabuluhan na ang buhay ko. Oo, nasapatan yung kanyang espiritual na pangangailangan, naging maligaya siya. Sinisikap ng maraming mga tao ngayon na talagang masapatan din yung kanilang espiritual na pangangailangan. Pero ginagawa nila yon sa iba't ibang paraan. Halimbawa, sinasabi ng mga protestante na para daw maligtas, kailangang dumalo sa mga pagtitipon para sa espiritual na panunumbalik. Sinasabi naman ng mga Katoliko na nakikipagkaisa sa Diyos sa pamamagitan ng pagdalo sa mga misa. Ang mga Budista naman, naghahanap sila ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay. Pero alam natin bilang mga lingkod ni Jehovah na yung pangangailangan ng mga tao, dahil sinasapatan nila ito, hindi ayon sa kalooban ng Diyos na Jehovah, yung iba't ibang turo ng reliyon, may kaugnayan sa espiritual na pangangailangan, nagkakasalungatan. Hindi
sila nagkakasundo kung papaano ba talaga masasapatan yung kanilang spiritual na pangangailangan. Kaya ibig sabihin, hindi natin masasabi na totoo lahat ng kanilang pagnanais na masapatan yung kanilang spiritual na pangangailangan. Kumusta naman tayo? Papaano naman natin sasapatan yung ating spiritual na pangangailangan? E di, tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoong Sus. Doon pa rin tayo sa Mateo, Kabanatang 5. Dumako tayo doon sa talatang 6. Kung nandiyan na kayo, ang sabi, maligaya ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran dahil bubusugin sila. Muli, binanggit ng ating Panginoong Sus yung pagiging maligaya. Kung nagugutom tayo o nauuhaw sa katuwiran. Kasi sabi, bubusugin tayo. O yung pagkaunawa sa katuwiran, ito ay nangangahulugan na yung pagnanais talaga natin sa kung ano ang tama ayon sa pamantayan ng Diyos na Jehova. Hindi kagaya ng ginagawa ng maraming mga tao sa ngayon. Gumagawa sila ng kanilang sariling paraan. Kaya masasabi natin, hindi talaga nila nasasapatan yung kanilang spiritual na pangangailangan. Pero sa bahagi natin bilang mga lingkod ni Jehova, para masapatan yung ating spiritual na pangangailangan, kailangan natin ng patnubay ng Diyos na Jehova. At gustong-gusto ng Diyos na Jehova na gawin yon. Gusto niya na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Masapatan yung ating spiritual na pangangailangan. Pansinin natin yung binanggit doon sa Awit 32 sa talatang 8. Lipak sa inyong Biblia, Awit 32, 8. Ang sabi, bibigyan kita ng kaunawaan at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang nakatingin ako sa iyo. O sabi ni Jehova, ituturo niya sa atin. Gusto ni Jehova na magpaakay tayo sa Kanya. Hindi tayo gagawa ng sarili nating hakbang para masapatan yung ating spiritual na pangailangan. Sa halip, gusto natin ng patnubay ng Diyos na Jehova. Dapat naayon sa Kanyang pamantayan. Sabi niya, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Kaya dapat tayong magpaakay kay Jehova. At hindi naman mahirap gawin iyon. Yung paglapit sa Diyos na Jehova. Kasi doon sa Gawa 17:27, ganito yung sinabi. Kung sisikapin nilang hanapin siya, talagang makikita nila siya. Dahil ang totoo, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ano yung kailangan lang natin gawin? Sabi doon ay magsikap na hanapin si Jehova. Sa pamagitan ng Sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, ang Biblia. Kasi hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sa mga nagnanais na makilala ang Diyos na Jehova. At lubusan nating malalaman yung paraan ng pagtuturo ni Jehova sa magitan ng kanyang salita, ang Biblia. So, tingnan natin yung binanggit doon sa 2 Timoteo 3:16. Makikita natin dito doon sa kinasayhang ulat ng Biblia. Kung nandiyan na kayo, ang sabi, ang buong kasulatan ay mula sa Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagdidisiplina ayon sa katuwiran. So anong ginagawa ni Jehova sa atin? Ayon doon sa teksto. Gusto ni Jehova na makinabang tayo sa kanyang paraan ng pagtuturo. At para masapatan yung ating spiritual na pangangailangan, minsan kailangan na ituwid natin yung ating sarili. Ayon sa ating natututunan sa Biblia. Kasi sabi diyan, sinasaway tayo ni Jehova, itinutuwid kung kinakailangan, at kung minsan ay dinidisiplina pa nga tayo ni Jehova para manatili tayo sa ating spiritual na katayuan sa Diyos na Jehova. At isang magandang halimbawa ang ipinakita ng ating Panginoong Sus. Alam natin ang ating Panginoong Sus, isang sakdal. Pero hindi niya pinabayaan yung kanyang spiritual na pangangailangan. Lagi pa rin niyang pinag-aaralan ang salita ng Diyos na Jehova, ang kasulatan. Kasi kung titingnan natin yung ulat ng Mateo 4, sa ulat ng 4, 7 at 10,
sa mga talatang iyon, madalas sabihin ng ating Panginoong Sus na susulat. Ano ang ipinapakita nun? Sa Jesus, hindi niya pinabayaan yung kanyang spiritual na pangangailangan. Lagi niyang isinasaalang-alang ang salita ni Jehovah. Gusto niya na pag-aralan ito. Kahit siya ay sakdal, nagpapaturo pa rin siya sa Diyos na Jehovah. Bakit? Kasi gusto niya na mapanatili yung kanyang malapit na kaugnayan sa kanyang Ama. Kaya gusto nating gamitin ang Biblia. Kailangan natin ng kapakumbabaan para tanggapin ang pagtuturo at pagtutuwid ni Jehovah sa atin. Kaya ang Biblia ay talagang nakahihigit kaysa ano pa mang mga aklat na dinisenyo ng maraming mga relihiyon sa ngayon. Kasi kung titingnan natin, maraming mga aklat na ginawa ang iba't ibang mga relihiyon, pero ang totoo, wala itong gaanong itinuturo tungkol sa Diyos. Pero tinutulungan tayo ng Biblia na higit na makilala ang Diyos na Jehovah. Malaman ang kanyang mga gawain, pati na ang kanyang personalidad. Ipinapakita rin ng Biblia na si Jehovah ang makapangyarihan sa lahat. Siya ay marunong, makatarungan, at higit sa lahat, iniibig tayo ng Diyos na Jehovah. Di ba napakagandang paglalaan ni Jehovah yon ang Biblia? Kailangan lang nating pag-aralang mabuti ang ulat sa Biblia. Ngayon, para masapatan yung ating spiritual na pangangailangan, dapat natin itong pag-aralang mabuti at pagkatapos ay isabuhay natin. Katulad yan ng paborito nating pagkain, hindi ba? Masisihan ba tayo na patikim-tikim lang? Yung mga paborito nating pagkain yon? Hindi, no? Baka kung minsan nga sinasabi, wala mo nang diet ngayon. Bukas na lang. Ano? Bakit? Gusto nating masiyahan tayo doon sa paborito nating pagkain. Sa katulad na paraan, ganun din dapat ang maging saloobin natin sa ating spiritual na pangangailangan. Paano natin magagawa yon? Tinuturuan tayo doon sa Santiago 1:22 hanggang 25 na gamitin natin ang Biblia bilang salamin. Suriin natin yung ating sarili. Nasasapatan ko ba yung aking spiritual na pangangailangan? Ikinakapit ko ba sa aking buhay ang aking natututunan? Natutulungan ba ako nito na maging malapit sa Diyos na Jehovah? Na ipapakita ko rin ba na ako ay taong espiritual sa aking pakikitungo sa mga kapatid? At sa iba pa? O gamitin natin ang Biblia tulad ng isang salamin na makita na tayo ay isang taong espiritual. Kasi alam ng Diyos na Jehovah bilang ating may lalang kung ano yung pinakamabuti para sa kanyang mga lingkod. Higit sa lahat, ibinigay ni Jehovah yung mataas na pamantayang moral. At gusto ni Jehovah na ikapit natin yon, yung pamantayang moral. Sa ngayon kasi, pagdating sa usapan tungkol sa moral, napakababa ng kalagayan ng moral sa mundo. Maraming mga bansa ngayon ang sinasang-ayunan yung pagkakasal ng parehas ng kasarian. At marami pang mga bagay na kinukonsinti ang sanlibutan sa ngayon, maging ang maraming mga relihiyon. Kaya nalilito ang maraming mga tao kung ano talaga ang tamang pamantayan. Pero tayo bilang mga lingkod ni Jehovah, gusto nating sundin ang pamantayan ni Jehovah. Kasi ang kautusan ni Jehovah, sakdal, nagpaparunong sa atin. Ayon doon sa binanggit ng awit 19, 7 hanggang 10. Hindi magbibigay si Jehovah ng kautusan na makakasama sa atin. Gusto ni Jehovah na mamuhay tayo ng maligaya habang sinasapatan yung ating spiritual na pangangailangan. Kaya kapag sinusunod natin ang patnubay ni Jehovah, nakakamit natin yung kanyang pagsang-ayon at nagiging kaibigan tayo ng Diyos ni Jehovah. Yun ang gusto natin. Samahan ninyo akong basahin yung binabanggit doon sa awit 15 sa talatang 1 at 2. Sabi diyan, O Jehovah, sino ang pwedeng maging panauhin sa iyong tolda? Sino ang pwedeng tumira sa iyong banal na bundok? Ang taong may malinis na pamumuhay, gumagawa ng tama, at nagsasabi ng totoo sa puso niya.
Oo, yun ang gusto natin. Ano? Gusto natin na mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos na Jehova. Magkaroon ng malinis na pamumuhay, gumagawa ng tama. Magiging panauhin tayo sa tolda ni Jehova. Mananatili tayo sa kanyang bayan. Bahagi ng kanyang nakikitang organisasyon. Kaya gusto nating sapatan yung ating spiritual na pangailangan ayon sa pamantayan ng Diyos na Jehova na nasa Biblia. Kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi magiging maganda ang resulta para sa atin. Ang tamang paraan para sapatan ng ating spiritual na pangailangan ay magbibigay talaga sa atin ng tiyak na pag-asa sa hinaharap. At totoong-totoo yan, yung binanggit ng Mateo 5:3, lalong-lalo na doon sa mga pinahiran. Dahil palaisip sa espiritual ang mga taong ito, totoo sa kanila, yung binanggit doon na mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Magiging tagapamahala sila kasama ng ating Panginoong Hesus. Kumusta naman tayo? Kung tayo rin ay palaisip sa espiritual, magiging totoo din yung binanggit ng teksto. Mapapasa atin din ang kaharian ng Diyos sa diwa na magiging sakop tayo nito. Pamamahalaan ng kaharian ng Diyos, magiging sakop tayo nito at magiging maligaya tayo habang buhay. Kung sinasapatan natin yung spiritual na pangangailangan natin. Pero sa kabila ng pagsisikap ng maraming mga lingkod ni Jehova sa ngayon, maraming mga tao ang talagang ayaw pa rin. Naglalaan si Jehova, ibinigay na niya ang Biblia, pero ayaw pa rin nila natanggapin. Gusto nila yung sarili nilang paraan para masapatan yung spiritual na pangangailangan. So katulad yan nung binanggit natin kanina na kahit nasa harapan na natin, yung paborito nating pagkain, kung hindi naman tayo kakain, wala tayong ganang kumain, anong mangyayari? O magugutom pa rin tayo. At ganyan ang ginagawa ng maraming mga tao sa ngayon. Kahit na mayroong spiritual na pangangailangan ng mga tao, marami sa ngayon yung hindi gumagawa ng tamang hakbang para masapatan yung kanilang spiritual na pangangailangan. At totoo naman yan kasi inihula na ng ating Panginoong Hesus na sa mga huling araw, magiging ganyan ang saloobin ng maraming mga tao. Dito sa ulat ng Mateo 24, sa talatang 37 hanggang 39, ganito ang mababasa natin. Kung nandyan na kayo, ang sabi, dahil ang presensya ng anak ng tao ay magiging gaya noong panahon ni Noe. Noong panahong iyon bago ang baha, ang mga tao ay kumakain at umiinom, ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. At hindi sila nagbigay pansin hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Magiging gayon ang presensya ng anak ng tao. O maraming mga tao ngayon ng sobrang abala sa pang-araw-araw na gawain. Ano yung bagay na hindi nila ginawa? Sabi diyan ay hindi sila nagbigay pansin. Ganyan din ang ginagawa ng maraming mga tao sa ngayon. Hindi sila nagbibigay pansin sa mga espiritual na paglalaan na binibigay ng Diyos na Jehova na maari sana silang makinabang. Kaya kung susuriin natin yung mga hula sa Biblia, matutulungan tayo nito na nasa huling araw na tayo. Ano ang dapat nating gawin sa bahagi natin? Patibayin natin yung ating spiritual na pangangailangan. Yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehova. Para kapag dumating yung malaking kapighatian, makakapanatili tayong matatag. Pero maraming mga tao sa ngayon, sa ating pagsisikap na tulungan sila, hindi sila nagbibigay pansin. Pero may mga ilan na tumutugon. At sa ngayon, nakikinig sila. Pero pagbalik natin, ayaw na nila. Busy na sila. Sorry, marami akong gagawin ngayon. Abala ako, sabi niya. Pero pag alis natin, makikita natin, nakaupo lang naman. Minsan nagsiselfon. Kaya hindi sila nagbibigay pansin ng mga taong ito. At ganyan-ganyan yung binanggit ng ating Panginoong Hesus doon sa ulat ng Mateo 13, sa talatang 38 o
3 hanggang 8, na yung inihalin tulad, yung paghahasik, yung pangangaral ng mabuting balita sa paghahasik ng binhi. May mga nahulog sa tabi ng daan, may mga nahulog sa batuhan, sa matinik, at mayroon naman sa matabang lupa. Iba't iba yung pagtugon ng maraming mga tao sa mabuting balita. At kung ipagpapatuloy natin, doon sa 19 hanggang 23, binanggit yung mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang hindi tumutugon sa mensahe ng mabuting balita. Tinanggap nila nung una, pero dahil sa kabalisahan, sa mga problema, pagsalansang, ano nangyayari? Iniiwan nila ang katotohanan. Nawawalan sila ng panahon sa espiritual na mga bagay. Pero nagpapasalamat tayo kasi binanggit din doon na mayroong ilan na may mabuting puso. Tulad ng mabuting lupa na tumatanggap ng mensahe at nagbubunga. Nagiging bahagi sila ng maligayang bayan ng Diyos na Jehovah. Kaya sinisikap natin na hanapin ang ganitong uri ng mga tao para sila rin masapatan yung kanilang espiritual na pangangailangan. Kaya sa kabila ng maraming mga hadlang na nararanasan natin sa ating ministeryo, mapagtatagumpayan pa rin natin yon. Kung magiging matyaga tayo na hanapin ang ganitong uri ng mga tao at talagang masumpungan nila ang katotohanan sa Biblia. Gusto natin silang makasama sa maligayang paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kagaya ng binanggit natin, inilaan ni Jehovah ang Biblia para makinabang ang mga tao. Pero anong iniisip ng marami ngayon? Lipas na ang Biblia. Hindi na yan angkop sa ngayon. Moderno na ang panahon natin sa ngayon. Hindi na kapit yung mga payo niyan sa panahon natin sa ngayon. Sinasabi pa nila na ang hirap namang sundin ng sinasabi ng Biblia. So anong mas gusto na lang nila? Mas gusto na lang ng maraming mga tao sa ngayon yung kalayaan, yung malayang moral. Sabihin, magagawa nila kung ano ang gusto nila. Kung ano yung magpapasaya sa kanila. At dahil doon, nailalayo sila sa kanilang kaugnayan sa Diyos na Jehovah. At lalong nagiging konsentidor ang mundo sa ngayon pagdating sa moral. Pababa ng pababa ang moral na pamantayan ng sanlibutan. Kasi, hindi dahil sa naliwanagan ng mga tao, kundi nandyan ang impluensya talaga ni Satanas at ng mga demonyo. Ayaw ni Satanas na makatagos ang katotohanan sa maraming mga tao. Yan din ang dahilan kung bakit hindi nasasapatan ng mga tao ang kanilang espiritual na pangangailangan. Pero sa tulong ni Jehovah, maaring makapamuhay ang ilan ayon sa pamantayan ng Diyos na Jehovah. Pwede silang maging malinis, masaya ayon sa matuwid na pamantayan ng Diyos na Jehovah. Basahin natin yung binanggit doon sa unang Korinto, kabanatang 6, sa talatang 11. Unang Korinto 6:11. Sabi dito, ganyan ang ilan sa inyo noon, pero hinugasan na kayo at naging malinis. Pinabanal na kayo, ipinahayag na kayong matuwid sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. O posible talaga yung pagbabago. Masapatan ng isa yung kanyang espiritual na pangangailangan kung magpapatulong siya at magpapagabay siya ng sa Diyos na Jehovah. Kasi sabi, ganyan ang ilan sa inyo noon. Pero naging mga lingkod sila ni Jehovah. Naging malinis sila sa harap ni Jehovah. Tinanggap nila ang pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos na Jehovah. Namumuhay sila ayon sa pamantayan ng Diyos na Jehovah. Kaya mapagtatagumpayan natin ang anumang hadlang para masapatan ang ating espiritual na pangangailangan kung lagi tayong aasa sa Diyos na Jehovah at matutulungan din natin ang iba. Kaya ano ang dapat na maging determinasyon natin ngayon? Patuloy na magsikap para masapatan yung ating espiritual na pangangailangan at tiyak, magiging maligaya tayo. Kagaya ng binanggit ng Mateo 5:3.
Gawin nating prioridad sa ating buhay ang pag-aaral ng Biblia at ang regular na pagdalo sa mga Kristiyanong mga pagpupulong. Kasi dito itinuturo ni Jehovah kung ano ang kanyang pamantayan at kung papaano natin mapapasulong pa ang ating espiritual na kaugnayan sa Kanya. At sikapin din nating tulungan ang ating pamilya kung hindi pa sila naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Tulungan din natin ang iba na maging palaisip din sa kanilang espiritual na pangailangan at masapatan ang mga iyon. Kaya kung gagawin natin ang lahat ng iyan, tiyak na magiging maligaya tayo. Kaya kung babalikan natin yung ating paksa, palaisip ka ba sa iyong espiritual na pangailangan o hari nawa na ang sagot natin ay oo. Sikapin natin lagi na hilingin ang patnubay ng Diyos na Jehovah at patibayin ang ating espiritual na kaugnayan sa Kanya. Gandang umaga po. Maraming salamat sa iyong mahusay na pagpapahayag, Brother Liadone. Talagang nakinabang kami dito na nawa nga ay maikapit namin yung mga aralin at payo ng Biblia may kinalaman sa pag-una sa aming mga spiritual na pangangailangan. Kaya muli, maraming salamat po. Next week, muli naman namin kayong iniimbitahan, aming mga kaibigan at aming mga bisita para makapakinig tayo ng isang special na pahayag na tatalakayin sa buong mundo. Ang pamagat ay posible bang makita ang katotohanan? Ulitin ko mga kapatid, posible bang makita ang katotohanan? Ngayon naman ay dadako na tayo sa pag-aaral ng Biblia gamit ang magasing bantayan sa Araling Artikulo 4, ano ang itinuturo sa atin ng pantubos? Ito ay papangasawaan sa atin ni Brother Danilo Calso kasama ang kanyang tagabasa na si Brother Florence Umali. So itong pangalawang programa natin, pag-aaral ng Bible, gamit ang magazine Bantayan. At pasisimulan po natin ito sa magitan ng pag-awit, ang awit bilang 18, na ang pamagat ay Salamat sa Pantubos. Binatay ito sa aklat ng Biblia sa Lucas 22:20.
Okay, so ang ating paksa sa araling Artikulo 4 na tayo na ang pamagat ay ano ang itinuturo sa atin ng pantubos. No? So ang temang teksto natin ay nasa unang Juan 4:9 nang sabi ganito, sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos. So ano matutunan natin dito? Ang itinuturo ng pantubos tungkol sa magagandang katangian ng Diyos na Jehova at ni Jesucristo. Yan. So meron tayong tatlong subtopic dito. Ang itinuturo ng pantubos tungkol kay Jehova. Ano kaya mga katangian niya dyan? Ano? Pangalawa, ang itinuturo ng pantubos tungkol kay Jesus. At pagkatapos, patuloy na matuto. At pagkatapos ng ating talakayan, ito ang tanong ngayon, tatlo. Ano ang itinuturo ng pantubos tungkol sa katarungan ni Jehova? Yan. Katarungan ni Jehova. Anong tinuturo ng pantubos tungkol sa pag-ibig ni Jehova? At anong tinuturo ng pantubos tungkol sa pag-ibig naman ni Jesus? So, simulan na natin ating talakayan. Ang ating tagabasa, si Brother Ren Sumali, pakisuyo po na subaybayan na siya sa unang parapo. Napakagandang regalo ng pantubos. Dahil namatay si Jesus para sa atin, pwede tayong maging kaibigan ng Diyos na Jehova. Pwede rin tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tama lang na magpasalamat tayo kay Jehova dahil mahal na mahal niya tayo at ibinigay niya ang pantubos. Para hindi natin makalimutan ang ginawa ni Jehova at ni Jesus, pinasimulan ni Jesus ang memorial ng kamatayan niya. Ang unang tanong natin, bakit nakakatulong sa atin ang pagdalo sa memorial ng kamatayan ni Kristo taon-taon? Yeah, Sister Licanda Maria. Ang pagdalo nga po natin sa memorial ng kamatayan ni Jesus, ito po yung tutulong sa atin na pwede po tayo maging malapit na kaibigan ng Diyos. At hindi lang po yun, kundi pwede rin po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos na Jehova dahil sa pagbigay sa kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Ayan, okay. Doon sa Roma, Sister Romali. Yeah, okay. Nakakatulong din po ito sa atin para maalala at hindi malimutan ang pag-ibig at sakripisyong ginawa ni Jehova at ni Jesus. Ayan. Doon sa Roma 5:8, mga kapatid, bakit niya pinadala si Jesus para patubos? Dahil ba sa gumagawa tayo ng mabuti sa Kanya? Anong diniin dyan, mga kapatid? Brother, doon naman si Vince Daulong. Dahil ba gumagawa tayo ng mabuti kung bakit pinadala niya si Jesus sa atin para tubusin tayo? Dito po binabanggit na namatay si Kristo para sa atin habang makasalanan pa tayo. Ayan, oo, no? Kaya napakadakila ang pag-ibig na yan. So, okay, ngayon, bakit nga, ayon doon sa kinumento kanina, bakit kaya inumpisahan nito ni Jesus yung pag-celebrate ng memorial ng kanyang kamatayan? Ba't niya ito sinagawa noon? Anong layunin niya, Sister Quinones, sa dulo? Yung po binanggit ng Lucas 22:19-20, pinapaalala ito upang hindi natin malimutan yung mabuting ginawa o dakilang ginawa ni Jehova at ni Jesus. Ayun, hindi natin makalimutan yung pag-ibig nila, So, ngayon, tingnan natin kung anong ating tatalakayin ngayon dito sa susunod na paragraph. Ngayong taon, aalalahanin natin ang memorial sa Sabado, Abril 12, 2025. Siguradong gagawin natin ang lahat para makadalo. At mas makikinabang tayo kung pag-iisipan nating mabuti sa panahon ng memorial ang ginawa ni Jehova at ni Jesus para sa atin. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang itinuturo sa atin ng pantubos tungkol kay Jehova at sa anak niya. Malalaman naman natin sa susunod na artikulo kung paano tayo pwedeng makinabang sa pantubos at kung paano natin ipapakita na ipinagpapasalamat natin ito. Ano tatalakayin natin sa artikulong ito? Pakinggan natin si Abby naman. Abby Punayo, dito sa harapan, please. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang tinuturo sa atin ng pantubos tungkol kay Jehova at sa anak niya. Malalaman
naman natin sa susunod na artikulo kung paano tayo pwedeng makinabang sa pantubos at kung paano natin papakita na pinagpapasalamat natin ito. Ayan, okay. So, yung ngayon, sinagot na niya at para sa susunod, meron din tayo talakayin kaya sana madaluhan din natin ito, mga bisita namin, ano? Okay, so, meron pa kayo nakitang punto dyan, mga kapatid? Sa Brother Jean Duistro, please. So, pinakita doon na sa April 12 yung aktual na pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Pero pinasisigla rin tayo na habang papalapit tayo sa araw na yon, ay talagang bulay-bulayin natin. Mag-focus tayo doon sa ginawang sakripisyo ni Jehovah at ng Panginoong Hesus upang sa ganoon, mas ma-appreciate natin at mas mapahalagahan pa nga natin, lalo na yung pagdalo natin sa April 12. Yan, ano? Kaya nga puspusan ng ating pag-imbita, di ba? Memorial dito sa mga invitation na binibigay natin sa mga tao. Okay, so tinanangan ngayon dito yung dahil sa pantubos na ito, anong tinuturo ng pantubos tungkol kay Jehovah? Ano yung katangian natin makikita rito ngayon? Paragraph 3. Itinuturo ng pantubos ang tungkol sa katarungan ni Jehovah. Paano? Pag-isipan ito. Nagkakasala tayo at namamatay dahil sa pagsuway ni Adan. Kaya para mapalaya tayo sa kasalanan at kamatayan, ibinigay ni Jehovah si Jesus para maging pantubos. Pero paano maililigtas ng kamatayan ng isang perpektong tao ang buhay ng milyon-milyon? Ipinaliwanag yan ni Apostol Pablo. Dahil lang sa pagsuway ng isang tao, si Adan, marami ang naging makasalanan. Pero dahil sa pagkamasunurin ng isang tao, si Jesus, marami ang magiging matuwid. Sinasabi dito ni Pablo na naging makasalanan at namamatay ang lahat ng tao dahil sinuway ng isang perpektong tao ang Diyos. Kaya para mapalaya tayo sa kasalanan at kamatayan, kailangan ng isang perpektong tao na magiging masunurin sa Diyos. Okay, so dito tayo sa 3. Ipakita na rin yung larawan mamaya, ano? Or isabay na natin, okay. Paano maililigtas ng kamatayan ng isang tao ang buhay ng milyon-milyon? Isang tao lang namatay, nabuhay milyon. Paano yun? No? Okay. Alright. Sige, mayroong iba dito sa Zoom, kaya wala. Dito, Brother Julio, please. Nang magkasala si Adan sa Diyos, nadamay ang hindi lang yung anak niya, kundi yung magiging buong sangkatawan. Kaya para ipakita naman ni Jehovah na siya ay makatarungan, kailangan din na gumawa siya o lumikha siya ng isang tao rin na katumbas ni Adan bilang isang perpekto. At dahil nga dun sa ginawa niya ngayon, naipakita niya yung kanyang katarungan. Tandaan natin, binanggit dun sa 5:19 ng Roma, isang tao ang dahilan kung bakit nagkasala. Isang tao, perfecto din naman ang kailangan para maituwid yung mga bagay-bagay. At yun ay ginawa ni Jehovah sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan. Okay, Brother Arjona. Sige, okay, Brother Arjona. May konsepto dyan yung mga tao, yung kinokoin nila na all for one, one for all. Parang ganun lang. Mm-hmm. Okay, Brother, dito naman, si Brother Charlie. Ang tinuturo rito, yung nagkasala, perfecto rin. So, ang dapat kapalit, perfecto rin. Pero may isang salita na naging katangian ni Jesus. Perfecto siya, pero masunurin. Si Adam perfecto, pero hindi naging masunurin. Kaya ang keyword dito, yung ipinalit, isang perfectong masunurin. Kaya nailigtas yung mga tao. Ayun, ano, ha? Tama. Ganda. Sister Lilia naman, please. Salamat, ano? Maganda ho kung gagamitin natin yung isang timbangan. Kasi yung isang timbangan, ilalagay mo, kailangan maging equal. So para maging equal, si Adan nilikha na isang sakdal. So tayo lahat nagkasala dahil kay Adan. Ngayon, kailangan ng isang perpektong kapalit din ni Adan para maging timbang yung timbangan. So kung timbang yung timbangan, makatarungan talaga ang Diyos na Jehovah. Ayun, ang punto, no, makatarungan talaga siya. No? Brother Henry Flores, maganda ito eh. Nakikita natin yung katangian ni Jehovah dito dahil sa pantubos.
Tandaan natin na naglaan na si Jehovah na pantubos. Marami naniniwala dito, marami sumasampalataya dito, na tinubos na tayo ng Panginoon Hesus. Sapat na ba na si Jesus na naging masunurin ay ikaw o tayo bilang individual ay matubos? Hindi. Kailangan din natin tularan si Jesus sa pagiging masunurin. Sapagkat sabi nga, sino mang nanampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Kaya kailangan nating tularan ito. Sundin din natin yung pagiging masunurin ni Jesus hanggang sa wakas, saka lang tayo masabing tayo ay natubos. Okay, sige. Gaganda naman kuminto. May ibang punto ka pa, brother, sister naman, doon si CK. Yung keyword na pagiging masunurin, naging posible tuloy yung buhay para sa mga wala ng pag-asang sa katauhan. Pero mas yung tamang term doon, yung pananatiling masunurin ni Jesus hanggang kamatayan na hindi nagawa ni Adan sa Diyos na Jehovah. Okay, so nakita natin, ang punto talaga dito, si Jehovah ay makatarungan. Tulad ng kinumento, perfect life ang nawala, perfect life ang dapat na ipantubos din. Nakita niyo nasa larawan, ano yung background nila? Mga kapatid? Ayan, dalawang tao yan, si Adan yung nasa harapan, si Jesus yung nasa gawing kanan. Kanan. Yeah, tama. Okay. Luis, Brother Jean. Okay. Doon po sa kaliwa ay pinakita yung si Adan na dahil sa pagkakasala niya, doon sa parang background, parang may inililibing eh. So dahil sa kasalanan ni Adan, ang tao ay naging bihag, alipin ng kasalanan at kamatayan. Kaya lahat tayo namamatay. Pero doon sa kanan naman, pinakita naman doon ng Panginoong Hesus na dahil sa pagiging matuwid, sa pagkamatay niya bilang isang matuwid na tao na hindi nagkasala, yung sangkataon ngayon mula sa iba't ibang lahi, kasama na rin tayo, ay may pagkakataon ngayon na mabuhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, talagang makatarungan ng Diyos na Jehovah, no? Okay, so dito tayo ngayon sa susunod na paragraph, din pa matutunan natin dito sa 4. Kailangan ba talagang mamatay ni Jesus para mailigtas tayo? Pwede naman sanang hayaan na lang ni Jehovah na mabuhay magpakailanman ang mga naging anak ni Adan na sumunod sa Diyos. Sa pananaw ng di perpektong tao, magandang solusyon yan. Pero hindi maipapakita ng solusyong yan ang perpektong katarungan ni Jehovah. Dahil makatarungan siya, hindi niya pwedeng baliwalain ang pagsuway ni Adan. Bakit hindi na lang hinayaan ni Jehovah na mabuhay magpakailanman ang mga naging anak ni Adan na sumunod sa Diyos? Sister Barbara Barce. Totoo na kaya namang gawin ng Diyos na Jehovah na hayaan na lang na mabuhay magpakailanman ang mga anak ni Adan. Kaya lang kung gagawin niya ito, hindi makikita na siya ay makatarungan. Hindi maipapakita ng perpektong solusyong ito ang perpektong katarungan ng Diyos na Jehovah. Kaya dahil sa makatarungan siya, walang makakapigil sa kanya na baliwalain na lang ang paglabag ni Adan sa utos. Okay, yeah, all right. Brother Odi Belmonte. Sa Roma 6:23 kasi binanggit po doon na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung hahayaan na lang po ni Jehovah mabuhay magpakailanman yung mga masunuring anak ni Adan, parang nilalabag din po ni Jehovah yung sarili niyang batas na kung ano po yung tama at mali. Kaya alam po ni Jehovah na yung perfect solution sa problema po yung pantubos para po sa sangkatauhan. Ayun, oo. Ano ba naiwala ni Adan? Anong uring buhay ang naiwala niya? Brother Chito, nagtataas ba kayo? Please. Let's ko lang tingnan yung katarungan, kasi halimbawa sa mundo magulo ngayon, gagera. May kasabi yung mga statesman na peace doesn't only mean pardon and absence of war, but also the presence of justice. Kung may konsepto yung ganung mga tao sa hustisya, ay lalo na si Jehovah. Kaya talagang hindi niya babaliwayan yun. Yan, okay, good. Malinaw na. Paragraph 5 tayo. Okay. Kung hindi ibinigay ni Jehovah ang pantubos at hinayaan niyang mabuhay magpakailanman ang mga di perpektong inapo ni Adan, ibig sabihin, binaliwala niya ang pamantayan niya ng tama at mali. Kaya baka mag-alala ang mga tao na posible niyang ulitin iyon. Baka hindi niya gawin ang mga sinabi niyang gagawin niya, gaya ng mga pangako niya. Pero alam natin hindi iyon mangyayari.
Ginawa ni Jehovah kung ano ang makatarungan kahit kailangan niyang isakripisyo ang pinakamamahal niyang anak. Kaya makakasigurado tayo na lagi niyang gagawin ang tama. Bakit tayo makasigurado na laging gagawin ni Jehovah ang tama? O, si Kay naman, please. Ito sa Sister Kay. Makakasigurado po tayong gagawin ni Jehovah ang tama dahil hindi niya po binaliwala ang standard ng tama at mali. Kumbaga, may isa po siyang salita. Hindi po siya nagpadala sa emosyon, kundi humatol po siya ng fair, makatarungan. Kaya makakaasa po tayo na gagawin niya ang tama at lahat ng pinako niya sa future. Ayan. Okay. Yeah, Sister, Brother Eganya naman, please. Ang tao po kasi talaga sa pangkalahatan, ang bilis maglapat ng justice sa iba. Pero pag patungkol na to sa sarili niya o sa mga mahal niya sa buhay, usually wini-wave or binibend. Kaya nga po merong termino na selective brand of justice. Kaya po, base dito, ang laki po talaga ng pagkakaugnay ng justice and integrity. Doon po sa Eden, mas madali na lang nabigyan ng second chance ng Diyos na Jehovah yung mga inapo ni Adan. Pero dahil po sa alam ni Jehovah na humihingi ng sapat na panahon yung mga issue na ibinangon doon. At kung ipapahintulot ngayon, andun din yung buhay ng mismong anak niya ang pwedeng maging kapalit nito. At yun po ang ginawa mismo ng Diyos na Jehovah dahil siya po ay tapat at makatarungan. Kaya pwede po tayo talagang lubusang magtiwala sa Kanya. Okay, good. Yeah, all right. So, halimbawa, binaliwala niya yung prinsipyo niya, ano magiging epekto ngayon sa mga tao? Halimbawa, hindi niya sinunod. Dahil makapangyarihan sa lahat siya, Brother Mejulio. Si Jehovah, tagapagbigay batas. At dahil siya ay tagapagbigay batas, ay siya rin dapat ay nasa ilalim sa ginawa niyang batas. Tulad ng pagiging makatarungan. Kaya yun ay isang patunay na talagang magiging tapat siya sa mga tao at makakaasa tayo dahil meron siyang ganong katangian. Yung mga pinangako niya ay kanyang tutuparin dahil sa kanyang katangian na siya ay makatarungan at sumusunod din siya sa kanyang sariling batas. Ayan, tama yun, Buhay na wala, perfect din, binayad niya. Nakita niyo yun, talagang siya ay nagpapasakop sa kanyang batas din. Dito, may nakita ka ba ibang punto, Brother Barsi? Kasi yung titingnan natin, ano ba yung original na layunin ni Jehovah sa mga tao noon, unang nilang niya, di ba, mabuhay magpakailanman. Ayun, nung magkasala itong mag-asawa, nalungkot siya. Kaya siya, ibinigay niya ang buntong na anak para na rin na magkaroon ng pag-asang mabuhay magpakailanman. Kaya yung kanyang talagang layunin, ang kanyang katarungan ay hindi niya babaliwalain. Sa halip ay gagawin niya talaga. Lagi niyang gagawin ang kanyang pangako sa mga tao mabuhay magpakailanman. Okay, so nakita natin dito ang pagiging makatarungan ni Jehovah dahil sa pantubos, Kita natin na talagang si Jehovah makatarungan. Consistent siya, So dito sa susunod, tingnan naman natin kung ano ang katangiang matutunan natin sa paragraph 6. Natutuhan natin na makatarungan si Jehovah, pero mas makikita natin sa pantubos ang pag-ibig niya, kung gaano niya tayo kamahal. Ibinigay ni Jehovah ang anak niya para sa atin dahil gusto niya tayo mabuhay magpakailanman at gusto rin niya na maging bahagi tayo ng pamilya niya. Nang magkasala kasi si Adan, hindi na siya bahagi ng pamilya ni Jehovah. Kaya ganyan na rin ang sitwasyon natin ngayon. Pero dahil sa pantubos, posible nang maging bahagi ng pamilya ni Jehovah sa hinaharap ang mga nananampalataya at sumusunod sa Kanya. At gayon pa lang, pinapatawad na ni Jehovah ang mga kasalanan natin. Pwede na rin tayo maging malapit sa Kanya at sa iba pang sumasamba sa Kanya. Mahal na mahal talaga tayo ni Jehovah. Pabasa muna natin ang 1 verse 9 at 10. Sino nais na bumasa kaya dito? Doon sa Sister Pangliban. Pangliban na Daning. Sa ganito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin. Isinugo ng Diyos sa sangkatauhan ng kanyang kaisa-isang anak para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang pag-ibig na ito ay ganito. Isinugo ng Diyos ang anak niya bilang pampalubag loob na handog
para sa mga kasalanan natin at ginawa niya ito hindi dahil sa mahal natin siya, kundi dahil mahal niya tayo. Yan, tanong natin ngayon. Nakita natin kanina yung makatarungan ng Diyos, yan ang katangian niya. Ano pang katangian ni Jehovah ang itinuturo sa atin ng pantubos? Dahil sa binasa, Sister Maybelline. Yung pag-ibig po sa 1:3:16, ito po ang pinakadakilang ebidensya ng pagpapakita ng pag-ibig ni Jehovah sa atin. At ibinigay niya po kasi yung kanyang anak bilang pantubos para sa kasalanan natin. At dahil dito, nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging parte ng pamilya ni Jehovah at ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, kitang-kita natin na mahal po tayo ni Jehovah. Okay, tama nga naman, Sister MJ. Dakila talaga yung pinakita ni Jehovah na pag-ibig. Dahil nung magkasala si Adan, hindi na siya miyembro ng pamilya ni Jehovah. At yun din ang mangyayari sa atin. At nung tinubos tayo ni Jesus, naging balik ulit tayo na pamilya ulit ni Jehovah. At ginawa niya yun dahil hindi natin siya, dahil siya ang unang umibig sa atin, hindi yung dahil na inibig na natin siya. Ayan, ang gaganda ng mga komento niyo dito. Brother Tom, ay didiin ng pag-ibig ni Jehovah rito. Makikita natin doon sa binanggit na teksto sa 4:10. Doon sa huling bahagi, binanggit doon na ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Hindi yun ginawa niya ba? Dahil mahal tayo niya. Kaya makita natin, wala namang magulang na kayang ibigay yung buhay ng kanyang anak. Pero ginawa yun ni Jehovah dahil mahal niya tayo. Ayan, oo. Naging bahagi tuloy-tuloy tayo. Posible maging bahagi uli ng pamilya ni Jehovah. Sa John 3:16, ano pa nakita nyo dyan na yung pag-ibig ni Jehovah dyan? Paano idiniin dyan ang pag-ibig ni Jehovah? Sa John 3:16. Okay? Kita nyo ba, Sister Calso, Ampi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa naman manampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, anong dinidiin doon? Paano, tama yun. Paano diniin ang pag-ibig ni Jehovah dyan? Sister Iganya, please. Kaya pinapakita lang ng tekstong ito na tunay na walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos na Jehovah sa katauhan. Kasi kahit bugtong niya anak, talagang binigay niya para matupos tayo sa kasalanan. Bilang kapalit naman, dapat natin suklian ng walang kapantay na pag-ibig na ito ng Diyos na Jehovah sa atin sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Kanya, pag-ibig, at gayon din naman sa mga ibang kapatid pa na ating kasalamuha. Yan, sa Sister Arjona, may nakita ka ba rito punto pa sa John 3:16? Si Gazelle? Opo, yung kinote po ni Sister Ampi na teksto sa John 3:16, yung punto doon na binigay ni Jehovah yung pantubos o ang kanya kay sa isang anak. Wala pong nagkumbinsi kay Jehovah para gawin niya yun, ibigay ang pantubos. Sa halip, kusa niya yung ibinigay para sa atin dahil sa udyok ng pag-ibig niya sa atin. So, nakita niyo, namatay anak niya para mabuhay tayo. Kita niyo, parang sinong pang mas mahal ni Jehovah rito? Parang kung tutusin, para sa pangmalas ng tao, sino mas mahal ni Jehovah rito? Yung tao o Sister Lydia Vasquez o yung anak niya? Para may diin yung pag-ibig niya sa atin. Pinakita lang nito na mas mahal niya tayong makasalanan kaysa dun sa anak niya kung tutuusin. Kasi kung ikaw bilang magulang, mas mahal mo yung anak mo, syempre, kaysa sa ibang tao. Pero dito pinakita ng Diyos, mas mahal niya tayo kahit nagkasala tayo, ibinigay niya yung anak niya para lang tayo matubos. Yun, naidiin ang pag-ibig ni Jehovah dyan. Okay, lipatan natin itong paragraph 7. Dahil pang punto kayo makikita dyan, pero baka paragraph 7 tayo. Mas maiintindihan natin kung gaano tayo kamahal ni Jehovah kung pag-iisipan natin ang sakit na naramdaman niya para ilaan ang pantubos. Sinabi ni Satanas na walang mananatiling tapat sa Diyos sa ilalim ng pagsubok. Para patunayang mali si Satanas, hinayaan ni Jehovah na magdusa si Jesus bago siya mamatay. Kitang-kita ni Jehovah kung paano ipinahiya si Jesus ng mga kaaway niya, binugbog ng mga sundalo at ipinako sa tulos. Nakita rin ni Jehovah habang unti-unting nagdurusa si Jesus bago siya mamatay.
Kayang-kayang pigilan ni Jehovah ang lahat ng iyon. Halimbawa, noong sabihin ng mga tao, iligtas siya ng Diyos ngayon kung mahal niya siya. Pwede sanang gawin yun ni Jehovah. Pero kapag ginawa niya yun, hindi mailalaan ng pantubos at hindi tayo magkakaroon ng pag-asa. Kaya hinayaan ni Jehovah na magdusa ang anak niya hanggang kamatayan. Okay, sa paragraph 7 tayo. Ang tanong natin ay talagang nagdusa si Jesus para ilaan ang pantubos. Paano nito diniin ang pag-ibig ni Jehovah sa atin? Ano yung mga nakita ni Jehovah sa tungkol sa anak niya na talagang naidiin yung pag-ibig niya dito? Sister Rose Libres. Mas naidiin pa nga ang pag-ibig ng Diyos na Jehovah kung iisipin natin yung sakit na nararamdaman ni Jehovah habang nakikita niyang nagdurusa, dinudusta at sinasaktan yung kanyang pinakamamahal na anak. Pero hindi niya pinigilan. Meron siyang kapangyarihan napigilan ito Pero kung gagawin nga niya yon, hindi niya mailalaan yung pantubos. Kaya at baka mawala na nga tayo ng tuluyan na mawalan tayong pag-asa na mabuhay magpakailanman. Ayan, okay. Ano pa yung nakita niyo na mga, kumbaga, narinig ni Jehovah yun na sinabi sa anak niya na masakit yun Brother Carlson, Brother Carlson. Sabi nga dito ng mga tao, kung iligtas siya ng Diyos ngayon, kung mahal niya siya. So parang, kumbaga sinasabihan niya, kung talagang mahal to ng Diyos, dapat, kung anak siya ng Diyos at mahal siya, dapat sa panahon ito, ililigtas siya So nakita natin na pwede talagang puksay ni Jehovah lahat yun, dahil mahal niyang anak yung dinudusta at sinasaktan. Pero yung pag-ibig niya talagang nangibabaw sa atin. Ayun, Brother Rona, may nakita ka pang punto dyan. Gaano tayo kamahal ni Jehovah? Bagamat nasaktan nga si Jehovah ng lubos sa nangyari kay Jesus, pero yung pananalita na yan parang may setback din sa kanya Kasi sinasabi kong mahal siya ng Diyos, iligtas. Hindi niya ligtas, parang lumalabas na hindi mahal ni Jehovah si Jesus sa ganong sitwasyon. Pero hindi lang may kita, maintindihan yun, ng konsepto ng pag-ibig, na yun pala dahil mahal niyang tao. Kaya kahit na mahal niya, kayang ibigay alang-alang sa sangkatauhan. Ayun yun, isipin nyo, makapangyarihan sa lahat, pero nagpigil, Baga siyang nagpigil sa mga pang-alipusta sa anak niya. Masakit, Di ba? Okay, tingnan pa natin dito yung pag-ibig niya dito sa susunod na paragraph 8. Makapangyarihan sa lahat si Jehovah, pero hindi ibig sabihin ito na wala na siyang nararamdaman. Dahil ginawa tayo ayon sa larawan niya at meron tayong emosyon, siguradong meron ding emosyon si Jehovah. Sinasabi ng Biblia na nasasaktan siya. Pag-isipan ang nangyari kina Abraham at Isaac. Inutusan si Abraham na ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Nai-imagine ba ninyo ang iba't ibang emosyon ni Abraham mula nang marinig niya yon hanggang sa puntong papatay na niya ang anak niya? Siguradong mas matindi pa ang naramdaman ni Jehovah nang makita niyang pinahirapan at pinatay ang anak niya. Ayun, sana napanood niyo itong video na tularan ng kanilang pananampalataya, yung pangyari kay Abraham, siguro babahan ng luha pagka napanood niyo ito. Pero dito muna tayo sa tanong, paano natin nalaman na nasaktan si Jehovah nang makita niyang nagdurusa ang anak niya? Ipaliwanag. Tapos tingnan din ang larawan. Brother Rizal, please. Una yung pagkagawa sa atin. Sabi ron, inanyuan tayo ayon sa kanyang wangis. Sa mga tuwid, may emosyon si Jehovah, kaya meron din tayong emosyon. At yung emosyon na yun, makikita natin sa ulat ng awit 78, meron siyang damdamin. Nagagalit siya. Kaya sigurado, nagalit din si Jehovah nung makita niya na nagdurusa yung kanyang anak. At sigurado na, kaya nga makikita natin yung sa paghahambing sa ulat ni Abraham, kung ano yung nadama ni Jehovah. Pinakita doon yung emosyon ni Abraham. Isipin mo, nagkaroon siya ng anak, matanda na. Tapos, inutusan ka ni Jehovah, ihain mo yung anak mo. Ano kaya nasa isip mo habang dinadala niya doon sa bundok Moria, yung anak niya, buhat-buhat yung panggatong. At habang tinatagtad niya yung panggatong, bumabalik sa isip niya yung mga pangyayari mula nung maliit hanggang lumaki si Abraham. Pinalayas pa nga niya yung anak niya si Ismael para kay Isaac. Pero iyahay niya. Kaya nga sa video, kung napanood natin doon,
Halos umiiyak si Abraham habang tinatalian yung anak niya, tapos nung sasaksakin na niya. Kaya talagang may imagine mo kung ano yung damdamin ni Jehovah nung si Jesus ay pinatay. Yan, oo, no. Kita nyo, lalo na yung takpan niya, sasaksakin talaga eh. No? Talaga. At nakita nyo yung pagyayakapan nila nung hindi natuloy, Ngayon, halimbawa, para maramdaman natin ito, Halimbawa, meron kayong anak. Wag naman sana, Meron kayong anak, nakita nyo may terminal cancer. Apektuhan ba kayo, mga kapatid? Sister Lydia? O kahit kamag-anak, kapatid, Para maintindihan natin yung damdamin ni Jehovah. Para sa akin po, napakasakit kasi nakaranas na ako yung kapatid kong bunso na namatay sa kanser. Habang buhay pa siya, nakikita mo na yung paghihirap na dinadanas niya at wala kang magawa talaga kung hindi umiyak at manalangin sa Diyos. Natulungan siya na kung sakaling mawawala man siya, maging payapa yung paglabas niya. So gusto ko lang i-correct yung binanggit ni Kuya Mihulyo doon sa salitang sinabi niyang nagalit. So hindi naman nagalit ang Diyos. Ang sabi lang doon sa teksto, nasaktan siya. Nasaktan yung kanyang damdamin. Pero kung nagalit kasi siya, pwede siya kumilos kagad para makaganti siya doon sa gumawa ng masama sa kanyang anak. So napakasakit kay Jehovah ang pagdurusan ng kanyang anak. Nakita niyo yung nasa larawan, pakitan natin na talagang kumbaga tiimbaga siya nagpigil, Anong masabi niyo sa larawan? Nakikita ng ama yan. Yung kanyang panganay na anak na pinakamamahal niya. Ayan, para ma-describe natin, Brother Isi. Kahit alam na ni Jehovah na talagang pumunta si Jesus para mangyari yan, pero nung na-actual na nakikita niya siguro yan, nung dinudustas siya ng mga tao, nahihirapan si Jesus, talagang napakasakit para sa isang magulang nun. Ang masaklapan nito, meron sana siyang magagawa. Pwede namang hindi si Jesus sana Pwede namang gumawa siya ng paraan o kaya ibahin niya yung batas Pero hindi niya ginawa yon kasi mahal niya yung mga tao, mahal niya yung mataas niyang standards para maligtas yung mga tao at maging kaibigan niya. Nakita natin yung kadakilaan ng expression ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sana ma-appreciate natin ito, Kaya ang ginagawa natin, imbitasyon, Masigasig tayo lahat yan. Paragraph 9, tingnan natin kung ano matutunan natin dito. Itinuturo ng pantubos na wala nang mas magmamahal sa atin kaysa kay Jehovah, kahit pa ang pinakamalapit nating kapamilya o kaibigan. Mahal natin ang sarili natin, pero mas matindi pa doon ang pagmamahal ni Jehovah. Hindi ba gusto mong mapatawad ang mga kasalanan mo at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mas gusto yan ni Jehovah para sa iyo at handa siyang gawin yan. Ang hiling lang niya ay tanggapin natin ang pantubos, manampalataya sa Kanya at sundin siya. Napakagandang regalo ng pantubos at patunay iyon na mahal tayo ni Jehovah. At sa bagong sanlibutan, mas marami pa tayong matututuhan tungkol sa pag-ibig ni Jehovah. So, pabasa natin yung 8:32. Ano matutunan natin dyan ng Roma 8:32? Si L. Parillaga. Hindi niya ipinagkait sa atin kahit ang sarili niyang anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, kaya tiyak na masayawing ibinigay sa atin ng Diyos at ng Kanyang anak ang lahat ng iba pang bagay, hindi ba? Yun. Okay. So, anong natutunan natin dyan tungkol sa pag-ibig ni Jehovah dyan? Sa binasa, 8:32 lang muna. Ano natutunan natin dyan tungkol sa pag-ibig ni Jehovah dyan? Kung naibigay niya yung anak niya, ano yun, Sister Ampi? Sinasabi dito, walang makapaghiwalay sa ating pag-ibig sa ating Diyos na Jehovah na ipinakita ni Jesus kahit kamatayan, buhay, o mga anghel, o pamahalan, o bagay na narito, o bagay na darating. So 32 muna tayo. Ano pinakita? 38-39 kinumento ni Sister Ampi. Pero okay rin yun. Sister Calso pa rin. Calso. Kaya kung kaya nga pong ibigay ni Jehovah ang kanyang bugtong na anak, wala siyang hindi maibibigay para sa atin. Ayan, di ba? Yun ang punto. Sa 38-39, binasa naman ni Sister Ampi, anong may tutunan natin doon tungkol sa pag-ibig ni Jehovah dyan? 38-39. No?
binanggit na ni Sister Ampi ito, ano, pakikwandang natin. Ang pag-ulit ay ina ng pagtanda. Kaya, Brother Gene. Ito po sa 38-39, marami pong binanggit doon na sabi nga, maaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig na pinakita ng Diyos na Jehovah at ng Panginoong Sus. Pero nasa langit man o nasa lupa, walang makapaghiwalay sa atin. Ibig sabihin, walang makakapigil sa Diyos na Jehovah sa pagpapakita niya ng pag-ibig sa atin. Yun. So, meron siyang kahilingan sa atin. Meron siyang hinihiling naman Ano? Ayan nga, hindi niya binagkait lahat. Pwede niya ibigay. Ano lang ang hinihiling niya sa atin? Meron siyang Sister Tina Di Macali, please. Dahil nga po ibinigay niya yung kanyang anak at dahil iyon sa kanyang pag-ibig, hiling niya sa atin na tanggapin natin yung mga pantubo, ang pangtubos at manampalataya sa kanya at sundin po siya. Ayan, Okay, paragraph 10. Napakahalaga kay Jesus ng pangalan ng ama niya. Nag-alala si Jesus na baka masiraan ang pangalan ng ama niya dahil inakusahan siya ng pamumusong at sedisyon. Yan ang dahilan kaya ipinananalangin niya, Ama ko, kung maaari, alisin mo sa akin ang kopang ito. Dahil nanatili siyang tapat kay Jehovah hanggang kamatayan, na ipagbagong puri ni Jesus ang pangalan ng ama niya. So nakita natin kanina yung tinuro sa pantubos, nalaman natin na si Jehovah makatarong at maibigin. Dito naman, ang tinuturo ng pantubos tungkol kay Jesus naman. Bakit nag-alala si Jesus nang papatayin na siya? Alam naman niyang mamatay siya . Alam ng tatay, alam ng anak, yun talaga para matubusin tayo . Pero bakit nag-aalala pa rin si Jesus nang papatayin na siya? Brother Gene. Kasi papatayin siya bilang isang kriminal. Hindi naman siya papatayin bilang isang inosente na matuwid na tao. Ang tingin ng mga tao sa kanya noon, isa siyang mamumusong. Isa rin siyang nag-i-incite ng sedisyon o ng rebellion. Kaya talagang masamang tao siya. Ngayon, i-represent niya si Jehovah. Ano sasabihin nila sa Diyos na Jehovah ngayon? Sa halip na makatulong, mapupulaan pa yung reputasyon o pangalan ng Diyos na Jehovah. Kaya naman, pinanalangin niya noon na kung naisin ni Jehovah, alisin yung kopa o hindi ito matuloy. Ganun na lamang yung pagnanais ng Panginoong Hesus na maingatan yung reputasyon o pangalan ni Jehovah. Kaya naman sa bandang huli, dahil sa kanyang katapatan pa rin naman, na ipagbagong puri ang pangalan ni Jehovah. Ayan, di ba? Yun lang, biro mo, i-charge siya ng blasphemy. Papatayin ka talaga doon kung blasphemous ka, papatayin ka. Pero hindi naman yun. Ang talagang kasalanan niya na ipagbagong puri ang pangalan ni Jehovah. So dito, anong napatunayan ng kamatayan ni Jesus? Kasi ano ba yung hamon ni Satanas kasi noon? Paragraph 10 tayo, di ba? Okay? Pwede ba natin bigay yung background yung napatunayan ni Jesus dito? Ano ba yung akusasyon ni Satanas? Brother Ezek, please. Doon sa aklat ng Job, ang paratang ni Satanas walang mananatiling tapat kay Jehovah sa kabila ng pagsubok. Pero yung ating Panginoon Jesus, hindi lang nanatiling tapat hanggang pagsubok, hanggang kamatayan pa siya nanatiling tapat. Ayan, Kaya resulta, na ipagbagong puri ang pangalan ni Jehovah dahil sa kanyang katapatan. Okay? So may nakita ba kayo sa larawan kanina na pwede pa nating idiin kung anong tinuturo ng pantubos diyan tungkol kay Jesus? Nasa larawan, sa bagay may caption text diyan, Sister Lilia. Nang ipakita ni Jesus yung pagsasakripisyo ng buhay niya, pinatunayan talaga niyang mahal niya yung Ama. Kaya dito, naipakita rin ni Jesus na si Adan, pwede rin sana siyang sumunod sa Diyos na Jehovah. Kasi nagawa niya . Kung nagawa ni Jesus, magagawa din ni Adan. Perfecto rin siya. So, kaya lang, hindi nga siya sumunod sa Diyos na Jehovah. Ayun. Pansinin niyo mga kapatid, ano mas madaling sumunod? Yung panahon ni Adan o panahon ni Kristo? Nalagay sa pagsubok. Ano mas madali sana? Brother Julio. Noong panahon ni Adan, kasi tingnan natin yung sitwasyon. Kumbaga, kung pagkain pag-usapan, halimbawa, sagana ang pagkain niya, yung kalagayan niya, napakaganda. Kaya wala siyang reason para sumuway. Sa kabaligtaran, tingnan naman natin yung kalagayan ni Jesus. Si Jesus, pinag-uusig na ng mga tao. Tapos, nakamba pa yung kamatayan.
Tapos nangangamba pa siya doon sa pangalan ng kanyang ama na maupusala. Kaya talagang hamon yung mga kalagayan. Pero ang pagkakaiba na natiling tapat at masunurin si Jesus. Ayan, oo, no? Pareho naman silang perfect, di ba? Okay, so nakita natin dito, paragraph, susunod tayo na paragraph. Itinuturo din ng pantubos na mahal ni Jesus ang mga tao, lalo na ang mga alagad niya. Alam ni Jesus na hindi magiging madali ang atas niya dito sa lupa, lalo na ang kamatayan niya. Pero ginawa pa rin niya ang mahihirap na bagay na yun. Hindi lang dahil iniutos yun sa kanya, kundi dahil mahal niya ang mga tao. Ginawa niya ang lahat para mapangaralan, maturuan at matulungan sila. Kahit noong araw na mamamatay na siya, hinugasan pa rin niya ang paa ng mga apostol niya para turuan sila at pinatibay niya rin sila. Noong nakapako na siya sa tulos, nakapagbigay siya ng pag-asa sa kriminal na katabi niya at naihabilin pa nga ang nanay niya sa iba. Kaya naipakita ni Jesus na mahal niya ang mga tao, hindi lang nang mamatay siya, kundi sa buong buhay niya. Okay, so dito tayo, 13:1 ng 1, pabasa natin ito. 1:13:1. Si Bart, please. Alam na ni Jesus bago pang kapista ng Pasko na dumating na ang oras niya para umalis sa mundong ito at pumunta sa Ama. Dahil mahal niya ang mga sariling kanya na nasa mundo. Patuloy niya silang inibig hanggang sa wakas. Okay, so ngayon, paano pinakita ni Jesus na mahal niya ang mga tao? Hindi lamang dahil sa utos ng Diyos ito na Jehovah, no? Hindi lang yun. Hindi, paano niya pinakita na mahal niya ang mga tao? Sister Ampi? Sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo at matuluyin dahil sa pag-ibig sa lahat ng tao. At pati na inugasan ng mga paa ng mga apostol, inamin talaga ni Jesus, siya ang Panginoon at Guro, dapat niyang siyang tularan sa kapakumbabaan at piniptibay pa sila. Ayan. Hanggang, Sister Ciares, may nakita ka pa dyan, ano? Pinapakita din po ng Kawikaan 8:31 na minahal ni Jesus ang mga tao sa buong buhay niya. Dahil sabi po dito, espesyal para kay Jesus yung mga anak ng tao. Paano niya pinakita yung pagmamahal niya hanggang sa kamatayan niya? Ano? Brother Rizal, Julio? Mula umpisa hanggang mahal niya, hanggang mamatay na lang siya. Pasin natin, nung nasa langit pa siya, andun na yung pag-ibig niya sa mga tao. At nasa langit pa rin siya, alam na niya kung ano magiging buhay niya dito sa lupa na siya ay magiging isang pantubos. Alam niya, mangyayari talaga sa kanya. Pero magpatuloy pa rin siya. Hindi siya sinabi, ay banal lang po, Diyos na Jehovah, sugo mo ro, wag na lang ako. Hindi niya ginawa yun. Kasi nga, mahal niya yung mga tao. At nung siya nasa ito sa lupa, binanggit doon sa binasang teksto, lahat ng pwede niyang gawin bilang pagpapakita ng pag-ibig sa mga tao, ginawa niya. Mamamatay na nga lang siya, nagpapatutuo pa siya. Kaya talagang mahal na mahal niya yung mga tao. Ayun, hanggang sa Brother Bong. Yung bago siya mamatay, pati yung kriminal nakatabi niya, napatutuhanan niya. Mamamatay na lang siya, ang nasa isip niya, ang mga tao pa rin. Kaya napakita doon, pati yung nanay niya, hinabili niya sa mga apostol niya para alagaan. Talagang ang tao pa rin ang iniisip niya kahit doon sa oras ng kanyang kamatayan. Yan, kinumento ni Rizal, nasa Kawikaan 8:31, nasa langit pa siya. Bilang anghel pa siya noon, mahal na niya ang mga tao. Hanggang naging tao, hanggang sa mamatay siya. Ganun katindi ang pagmamahal niya sa tao. No? Paragraph 12. Namatay si Jesus ng minsanan para sa atin, pero patuloy pa rin siyang nagsasakripisyo hanggang ngayon. Paano? May mga ginagawa pa rin siya hanggang ngayon para makinabang tayo sa pantubos. Halimbawa, naglilingkod siya bilang hari, mataas na saserdote at ulo ng kongregasyon. Siya ang nangunguna sa pagtitipon ng mga pinahiran at ng malaking pulutong. Isang gawain na aabot bago matapos ang malaking kapighatian. Sinisigurado rin ni Jesus na may saganang espiritual na pagkain ang mga lingkod niya sa mga huling araw na ito. At sa 1,000 taong pag-ahari niya, marami pa siyang gagawin para sa mga tao. Talagang ibinigay ni Jehovah ang anak niya para sa atin. Paano patuloy na nagsakripisyo si Jesus para sa atin?
Okay, all right. So, alam natin, mahal niya ang tao. Mula sa langit pa siya noon. Hanggang sa nabubuhay siya. O dito, paano pa diniin, Brother Gene? Alam natin na ang Panginoong Sus ay nasa langit na, pero hindi lang siya sitting pretty doon o nabigay ko na yung pantubos, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi naman ganon. Kundi pinakita doon na talagang very active ang Panginoong Sus, hands-on nga siya. Siya ang ulo ng kongregasyon at siya yung mamahala doon sa nagliligtas buhay na gawaing pangaral. May pinakita pa nga yung talababa rito na yung pagtiyak to sa pag-ipon ng mga akit sa langit ay binigay sa kanya ng Diyos na Jehovah. Ibig sabihin, tulungan sila na talagang matanggap nila yung kanilang gantimpala sa langit. Pinakita rin dito na siya rin yung namahala sa pagtitipon ng malaking pulutong. Ibig sabihin ay yung mga taong mabubuhay ng walang hanggan dito sa lupa. Bukod pa sa pagpapakain sa kanila ng saganang espiritual na pagkain upang talagang matiyak yung katapatan hanggang sa huli. Kaya makikita natin doon na hanggang ngayon, naglilingkod pa rin si Panginoong Hesus sa atin. At patuloy niyang gagawin ito hanggang sa talagang matanggap na natin yung gantimpala natin na buhay na walang hanggan. Ayun, ano? Sa loob ng 1,000 taon, di ba? Armageddon na di ba? Armageddon. And then mag-uumpisa na yung 1,000 year reign. Para sa mga bisita namin kasi ito, kaya sabi natin, doon, nagkatrabaho pa rin ba siya? Nagsasakripisyo pa rin ba siya? Sa loob ng 1,000 taon, katulad ng kinumento na Juan. Doon kasi lang natin, si Brother Odi. Bali sa hinaharap po, marami pa rin po siyang gagawin para sa atin sa 1,000 taon. Halimbawa po, bubuhayin niya po yung mga patay at siya rin po yung mag-ahari sa 1,000 taon po. Yan, talagang binigay ni Jehovah ang anak niya para sa atin talaga. Napakagandang regalo ito para sa atin, sa bawat isa sa atin, pagkat mahal niya tayo. Patuloy na matuto, paragraph 13. Matututo ka pa tungkol sa pag-ibig ng Diyos na Jehovah at ni Kristo Jesus kung patuloy mo itong pag-iisipan. Ngayong panahon ng memorial, pwede mong basahin ang isa o higit pa sa mga ebanghelyo. Huwag mong madaliin ang pagbabasa. Maghanap ng iba pang dahilan para mahalin si Jehovah at si Jesus. Pagkatapos, sabihin mo sa iba ang mga natutuhan mo. Okay, natuto na tayo sa katarungan at pag-ibig ni Jehovah at ni Jesus. So sabi dito, patuloy na matuto. Paano ka patuloy na matututo ko tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ni Kristo para sa atin? Anong gagawin mo naman para patuloy ka matuto? Sister Di Macali. Sa panahon nga po ng memorial, meron tayong mga babasahing mga teksto at higit pa ron, pwede natin i-share sa iba para matuto rin sila. At idiniin po yung puntong huwag natin madaliin yung pagbabasa para makinabang po tayo. Yan, okay. Pagka nagbabasa ka, huwag na madaliin. Bakit kailangan ang meditation sa pagbabasa ng Biblia? Kailangan natin magbulay-bulay. Bakit kaya? Ano na itutulong nito sa ating mga kapatid? Pagka binubulay-bulay natin, binasa natin, halimbawa, binasa natin kahit isang teksto lang. Anong kabutihan ng Brother Jerry? Pwede mo isipin, bakit sinulat yung tekstong ito? Ba't naiulat ito? Ano yung mapapakinabangan ko sa tekstong ito sa buhay ko? Ayan, tama. Good. Paragraph 14. Baka matagal ka nang nasa katotohanan at may isip mo kung posible ba talagang may bago kang matutuhan sa mga bagay na alam mo na, gaya ng katarungan ng Diyos, pag-ibig niya at pantubos. Pero ang totoo, meron at meron ka pa ring matututuhan tungkol sa mga bagay na ito. Kaya ano ang pwede mong gawin? Basahin at pag-aralang mabuti ang mga salig Bibliang publikasyon natin. Kapag may hindi ka naintindihan sa binabasa mo sa Biblia, mag-research pa. At sa buong araw, pag-isipang mabuti ang mga bagay na natutuhan mo tungkol kay Jehovah, sa anak niya at sa pag-ibig nila sa iyo. Awit 11997, pabasa natin ng Sister Maybelline. Mahal na mahal ko ang kautosan mo. Binubulay-bulay ko ito buong araw. Yan, may talababa dyan, Gaya ng sinasabi sa Awit 197 at talababa. Paano makakatulong ang pag-research para matuto pa tayo tungkol sa pantubos at iba pang mga turo? Tingnan niyo larawan. Ano yung nasa larawan, mga kapatid? Pakita natin para matuto pa tayo tungkol kay Jesus.
Anong kailangan gawin natin? Brother Mihulio, sige. Okay. Doon sa talababa kasi ng awit 119.97, yung pagbubulay-bulay ay binanggit doon yung pinag-aaralan. So, ibig sabihin, gagawa pa tayo ng effort na hindi lang basta yung natutuhan lang natin sa isang saligang turo, kundi kailangan mag-research pa tayo, palalimin pa natin yung ating unawa. Alam mo, tungkol sa pantubos, bakit binigay? O, dahil doon, pagka tayo naghanap pa ng ibang referensya, mas lalalim pa yung ating unawa tungkol doon. At pagka alam natin yung pantubos at yung iba pang mga paksa nito, pag tayo nakapag-usap sa iba, mas malalim yung ating mga may tuturo sa kanila. At tayo din naman, lalalim yung ating espiritualidad. Yan, dami nating aklat dyan. No? Mga aklat na... Brother Chito, please. Wala yan sa katotohanan ng isa. No? Tayo, mga 40 years na tayo sa katotohanan. Pero masusurprise ka pa rin eh. Katulad yung update, yung tinalakan ni Brother Explain, do not meddle Jehovah's purpose. Talagang na-surprising. Mayroon pa talaga ibang napakaraming pa talaga na matutunan lalo pag mag-research ang isa. Ayan, oo, no, di ba? Ang ganda eh. Mga, ayan, come be my followers about Jesus Christ yan, no? The greatest man who ever lived. Basahin natin yan. At yung nasa index ng ating New World Translation. Paragraph 50 na tayo, please. Huwag kang malungkot kung wala kang nakita o natutuhang bago sa pagbabasa at pagre-research mo. Isipin ang mga naghahanap ng ginto. Baka maraming oras o araw ang kailangan bago sila makita ng ginto. Pero hindi sila humihinto kasi napakahalaga ng bawat piraso nito. Mas mahalaga pa dyan ang bawat katotohanan sa Biblia. Kaya ipagpatuloy mo lang ang schedule mo ng pagbabasa ng Biblia. So, bakit dapat tayong patuloy na maghanap ng mga katotohanan sa Biblia na bago sa atin? No? Bakit? No? Anong tinuturo niya? Brother June, Profesora. Para itong paghahanap ng ginto, isang napakahalaga at mataas na value na elemento. Yung mga naghahanap, kahit wala silang nahahanap na ginto, hindi sila tumitigil. Ganun din yung pag-aaral natin dun sa pagbubulay-bulay natin dun sa pantubos. Huwag tayong madismaya kung halimbawa parang wala tayong natutunan. Basta patuloy lang tayo na nag-aaral, nag-research, at laging mayroon tayong matututuan. Yan. Patuloy, no? Kumbaga, gold digger din pala tayo. No? Gold digger. Sa paraang mahalaga ang ginto. No? Okay, so 16. Habang nag-aaral ka, pag-isipan kung paano mo isasabuhay ang mga natututuhan mo. Halimbawa, para matularan mo ang katarungan ni Jehovah, maging patas sa lahat. Matutularan mo naman ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang ama at sa iba kung handa mong gawin ang gusto ni Jehovah at tulungan ng iba. Kahit mahirap yon kung minsan. Matutularan mo rin si Jesus kung mangangaral ka sa iba para malaman din nila ang napakagandang regalo ni Jehovah. So, paano natin matutularan si Jehovah at si Jesus? Christine, Sister Christine, doon sa Zoom, please. Sister Christine, paki-unmute po, naka-raise hand kayo, okay? So, para po sa akin, matutularan po natin si Jehovah sa pamagitan po ng katarungan na maging patas po sa lahat. Samantala, matutularan naman po natin ang pag-ibig po ni Jesus kay Jehovah. Nahanda po natin tumulong sa iba at mangaral po sa iba na kahit po mahirap. Yan, oo. Okay, so para maging makatarungan ka rin tulad ni Jehovah, paano mo ititreat yung kapwa mo? Sabi dito, paano natin ititreat? Yeah, Sister Marilyn. Kailangan i-apply natin sa mismong buhay natin na maging patas o fair sa lahat ng mga pinakikitunguhan natin. At yung mga katingian ni Jesus ay yung unconditional love ni Jehovah. Lahat ng iyon ay pwede natin i-apply araw-araw sa ganung paraan. Yung spiritual maturity natin, hindi naman kasi overnight yan eh. It takes time hanggang sa ma-develop na natin ito at normal na ginagawa natin yung ganoong mga katangian. Ayan. Paano pa matutularan si Jesus? Ano yung ginagawa natin na talagang tinutularan natin siya? Okay, Brother Jeric, please. Tutularan natin siya kung mangaral tayo, ipapalan natin sa iba yung kanilang
ng katotohanan para makita nila yung napakagandang regalo ni Jehovah. Ayan, okay. 17. Habang mas naiintindihan at napapahalagahan natin ang pantubos, mas mamahalin natin si Jehovah at ang anak niya. Dahil dyan, mas mamahalin din nila tayo. Kaya patuloy natin gawin ang lahat para matuto pa tungkol sa pantubos. Tatalakayin naman sa susunod na artikulo kung paano tayo pwedeng makinabang sa pantubos at kung paano natin may papakita na ipinagpapasalamat natin ang pag-ibig ni Jehovah. Okay, maraming salamat, Brother Romali, sa malinaw at magandang pagbasa ng para po, no? Ano tatalakayin sa susunod na artikulo? Okay, yan si Sister Daulo naman. Tatalakayin naman sa susunod na artikulo kung paano tayo pwedeng makinabang sa pantubos at kung paano natin maipapakita na ipinagpapasalamat natin ang pag-ibig ni Jehovah. Ayan, okay, good. So, dito tayo. Anong itinuturo ng pantubos tungkol sa katarungan ni Jehovah? O, yan. Mr. Barsi, anong tinuturo tungkol sa katarungan ni Jehovah? Dahil sa pantubos, may tinuturo sa atin tungkol sa katarungan ni Jehovah. Ang perpektong katarungan ng Diyos na Jehovah, ito ang magiging solusyon sa minana nating kasalanan at kamatayan sa masawayang taong si Adan. Isinakripisyo ng Diyos na Jehovah ang kaisa-isang anak niya na si Jesus para tubusin tayo sa kasalanan at kamatayan. Yun, naalala nyo, nasa larawan kanina sa paragraph 3, yung si Jesus, saka si Adan, tapos yung background nila, mga taong namamatay, mga taong mabubuhay. Ando doon kanina. Okay. So, paano pinakita yung katarungan niya? Ano yung, parang pagdiriin lang, Sister Joby? Joby. Pinakita ang katarungan niya na para maging patas sa lahat. Oo, perfect na matay, perfect na buhay ang kailangan ipalit din, Paano, pangalawa, ano ang tinuturo ng pantubos tungkol sa pag-ibig naman ni Jehovah? Ayan. Doon sa Sister Leslie. Pinakita ni Jehovah yung kanyang pinakadakilang pag-ibig o yung agape love. So, meron siyang unselfish o mapagsakripisyong pag-ibig at pinakita ni Jehovah na mas mahal niya tayo kaysa sa sarili niya nang ibigay niya yung kaisa-isa niyang anak, si Jesus, para magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay magpakailanman. Yan, di ba? Maging bahagi pa tayo ng pamilya kasi nagkasala si Adan at Eva. Hindi na tayo bahagi ng pamilya niya. Napansin niyo, siya pang gumawa ng paraan para maging bahagi tayo ng pamilya ulit. Napakadakilang pag-ibig. So anong tinuturo ng pantubos tungkol sa pag-ibig ni Jesus naman? Sister, dito naman. Sige, Sir Tess. Ipinakita ni Jesus na mahal niya ang mga tao. Hindi lang nang mamatay siya, kundi hanggang ngayon, iniisip pa rin niya kung paano mapapabuti ang mga tao. Sinisigurado ni Jesus na may sagana tayong espiritual na pagkain at kahit na sa mga huling araw na ito. Yan. Paano pinakita ni Jesus na mahal niya ang tao mula nung siya naging anghel hanggang sa matapos ng 1,000 taon na paghahari niya? Ano niya pinakita? Yung pag-ibig niya dyan, mga kapatid. Mula noon, nasa langit siya hanggang ngayon, hanggang sa pagkatapos ng 1,000 taon. Pwede ba natin ikuhan, Brother Iganya? Napakaganda po yung sinasabi sa Filipos 2:7 na iniwan ni Jesus ang lahat ng taglay niya. So talagang wala po siyang itinira sa kanyang sarili dahil sa mahal na mahal niya tayo. At bukod po doon, lahat binigay niya sa atin, ang kanyang lakas, ang kanyang emosyon, ang kanyang pangunawa, maging ang kanyang buhay. Kaya yun po ang sukdulang pag-ibig, gaya sa kanyang Ama. Nasa pahirapan tulos siya, paano niya pinakita na mahal niya ang tao? Pahirapan tulos na. Ayun, Brother Odi, please. Yung kahit mamamatay na lang po siya lahat-lahat, pero nagkaroon pa rin po siya ng Bible study para po makita sa paraiso. Okay, sino pa yung niya doon? Sister Ganya, ano pa nakita niyo doon?
kahit na napakasakit na ng kanyang nararamdaman dahil sa pagkapako niya, andun ang kanyang ina, nakita niya na tunay na naghihirap din dahil sa kalagayan niya. Kaya binili niya yung kanyang ina kay Juan na pangalagaan siya. Kaya pinakita lang ng Panginoong Hesus na talagang ang pag-ibig niya para sa mga tao, sa alagad niya at sa iba pa. Okay, pati yung kriminal, no, last minute na buhay niya, nakapagpatupo pa rin siya, naligtas pa rin niya yung isang tao na yun, na isang kriminal, tandaan natin, So, napakadakila ng ating Diyos na Jehova, napakamakataurungan, napakamapagmahal, Hindi niya nilalabag yung katarungan, binigay niya para sa atin, pati siya nagpapasakop sa kanyang batas, Talagang makatarungan ng Diyos. At consistent siya, hindi siya nagbabago, Kahit na mga lugan pa ng kamatayan ng pinakamamahal niyang anak, At si Jesus naman, ay masunurin talaga. Alam naman niya mamamatay siya. Pero sumunod siya sa kanyang ama. Dahil gusto niyang patunayan na para may pagbangong puri ang pangalan ng Diyos na Jehova. At may papakita natin yung appreciation natin dito na ginawa nilang pag-ibig kung pinakita nilang expression of love sa pamagitan ng ating pagbabasa, patuloy na matutupa tungkol kay Jehova at tungkol kay Jesus. So maraming salamat sa inyo lahat sa mga pangagaganda na komento nyo. At sa susunod ay napakaganda pa kung paano natin mapapakita naman yung pagpapasalamat natin sa Diyos na Jehova dahil sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin. So maraming salamat at sana yung mga bisita naming nasa Zoom at lagi naman namin kayo nakikita talaga, mga nasa Zoom, ay maraming salamat po sa inyo at nawa ay pagpalain kayo lagi ng Diyos na Jehova sa lahat ng buhay ninyo. Okay, di atin na isasarang ating pagpupulong sa magitan ng pag-awit ulit at panalangin. Awit bilang 107, ang awitin natin, ang pamagat, tularan ang pag-ibig ni Jehova.